Ginawa nga na buhay mga kababayan yung pambubudol, yung pamba-blackmail mga kababayan dito sa mga opisyal natin, opisyal ng ating gobyerno. And this time, yung target, si Executive Secretary Ralph Recto. Yung Maleta Boys, yung target, yung ating Pangulo, si Speaker Martin. Tapos, iba pang mga personalities na gusto nilang kwartahan. Matindi pong modus. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kung yung mga Maleta Boys bumaliktad na po, ito naman po yung balita tungkol sa gustong mag-blackmail kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang sabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer, yung talent manager, pinangalanan na po yung 4 na mga abogado in honey trap case versus Recto. Ano man yan, Mr. Maravillas, na honey trap? Gustong painan mga kababayan ng babae, si Ralph Recto. Ang sabi, ang nasa likod po si Solar Boy, tapos si Jing Paras, dating congressman. Pinatawag na nga po ng NBI, hindi nagsipag-appear. Ngayon, may mga sangkot pa pala, sabi ng talent manager, na ginamit mga kababayan para painan ang babae. Grabe talaga yan, Mr. Maravillas, itong kampo ng Duterte, matindi. Ganon sila. Kung yung mga Maleta Boys, ginagamit para siraan si Martin Romualdez at yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tapos yung mga iba pang sinangkot para mangikil. Pero nagsipag-baliktaran na po. Tumambling na. Ito naman yung issue ng pokpok na ipapain sana para siraan mga kababayan. Si Ralph Recto, Executive Secretary, the same group ang nasa likod, mga kababayan. Yan, nahuli kasi ito sa entrapment na talent manager. Ayon, ikinanta yung mga mastermind. The talent manager arrested in a human trafficking case has identified to the National Bureau of Investigation the 4 lawyers and their photographs alleging they were tasked with creating a script or fabricated statements for a honey trap plot targeting Executive Secretary Ralph Recto. Ginawa nga na buhay mga kababayan yung pambubudol, yung pamba-blackmail mga kababayan dito sa mga opisyal natin, opisyal ng ating gobyerno. And this time, yung target, si Executive Secretary Ralph Recto. Yung Maleta Boys, yung target, yung ating Pangulo, si Speaker Martin. Tapos, iba pang mga personalities na gusto nilang kwartahan. Matindi pong modus. Sindikato, mga kababayan. Ngayon, may ikakanta na mga abogado. So, ito yung sinabi mga kababayan sa interview ng mainstream media ni Attorney Raymond Palad, counsel for the alleged pimp reportedly contracted in a plot para siraan mga kababayan. Si Attorney Palad ito, yung handler ni Ramil Madriaga. Abogado pala, mga kababayan ni Ramil Madriaga, na dating aide ni Sara Duterte na bumaliktad din yung nakulong na magiging witness mga kababayan. Isa sa mga witnesses, iwan ko kung kailan ipapatawag sa impeachment trial ni Sara Duterte. Nakalinya si Ramil Madriaga. Ito rin yung abogado, si Mapalad. Yan. So sabi dyan, Attorney Raymond Palad, Palad pala, counsel for the alleged pimp reportedly contracted in a plot
to discredit Executive Secretary Ralph Recto confirms to BNP that his client has identified the 4 prominent lawyers allegedly involved in the scheme. Sa interview mga kababayan, sabi ni Atty. Palad, mabigat itong ganitong identification ng mga lawyers kasi you can consider na mabigat yung planning, mabibigat yung mga personality na involved na talagang merong concerted effort against Executive Secretary Recto. Palad added that according to his client's supplemental affidavit submitted Thursday, the alleged pimp, yung bugaw, met with the 4 lawyers during two separate meetings at a restaurant in Quezon City noong July. The affidavit alleges that the lawyers were tasked with crafting scripts and affidavits that would supposedly be used as part of the alleged plot to discredit Recto. Yung isang abogado, mga kababayan dito, si Jing Para siguro, kasi pinapatawag na ng NBI si Jing Paras, dating congressman. At baka yung isa pa, 4 daw na abogado, baka may mga bagong pangalan, pero kilala natin. Malamang anya Mr. Maravillas, kasama din si Baligod. Iwan ko, hindi tayo sigurado kung kasama ba si Baligod dito, mga kababayan. So sabi dito, in a phone interview with Inquirer, Attorney Raymond Palad, counsel for the talent manager, identified only as alias Ken, said he went to the NBI headquarters in Pasay City around 3:30 p.m. to assist his client in submitting a supplemental affidavit identifying the 4 lawyers. So nagkaroon ng recollection ng mga papele, ng mga places, events, and yung mga names. Basta na-check, na-verify yung identity ng 4 na lawyers. We check their photos online and positively na-identify sila ni client, ni alias Ken, sabi po ni Atty. Palad. Na-identify yung mga lawyers, name nila 4, and then that's why nag-execute kami ng supplemental affidavit for that purpose, sabi po niya. The lawyer also said his client voluntarily surrendered his mobile phone, which supposedly contains conversation with former Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras regarding the alleged modus for examination by the NBI. The talent manager told the Inquirer that lawyers were also present during his face-to-face meetings with Paras to plan the alleged scheme, in which 4 women would issue fabricated statements claiming that Recto forced them to use illegal drugs and have sex with him. This is pure evil, mga kababayan. Ganon katindi. Dahil sa kwarta, mga kababayan, ang pinag-uusapan dito. Gusto nilang i-blackmail, siraan, siyempre politika sa Batangas. Kasi isa pa sa pinangalanan dito, na nasa likod si Solar Boy. Kalaban sa politika ni Executive Secretary Ralph Recto. At siyempre, bilang Executive Secretary, gusto nila idamay ang Marcos administration. Little President kasi ang tawag sa isang Executive Secretary. Pure evil, mga kababayan, itong mga taong ito. So sabi dito sa balita, 2 lawyers participated in their first meeting on July 15, while all 4 were present during the second meeting noong July 26 daw. Alias Ken also earlier said that the lawyers introduced themselves as representatives of Batangas 1st District Representative Leandro Liviste, who was allegedly the financier of the honey trap plot. Kabata pa, mga kababayan, ni Leandro. Tapos nasangkot sa ganito, katinding kaso. Si Leandro daw yung financier. You see, mga kababayan, ngayon pinatawag ng NBI si Leandro, pati si Jing Paras hindi nag-attend.
Pero ipagpapatuloy pa rin, mga rin-schedule ng NBI. Mapasensya ang National Bureau of Investigation. Basta saat after na mabuo yung kaso ng National Bureau of Investigation, binibigyan parte siya ng due process. Binibigyan sila ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Pero pag hindi nila inignore nila, patuloy nilang inignore ang subpena ng National Bureau of Investigation, then magre-rely ang NBI, mga kababayan, sa testimonies ng mga testigo, sa mga ebidensya at dokumento. Papailan pa rin sila ng kaso kahit hindi sila, mga kababayan, mag-attend. Didiretsuhan pa rin sila, mga kababayan, ng NBI. Boss Libiste and Paras have since denied involvement in the supposed modus operandi. They are being subpoenaed by the NBI to shed light on the allegations, requiring them to appear next Tuesday after they failed to comply this Thursday. Hindi nag-attend kahapon. Meanwhile, NBI Director Melvin Matibag earlier said that the Bureau would also subpoena the lawyers once they were already identified. Pananagutan ninyo sa batas yung mga pinagagawa ninyong kabuktutan. Hindi kayo palalampasin ng ating gobyerno, ng ating mga authorities. Tama? Ay, itong mga sinasabi ni Sara Duterte na lahat ng mga hindi daw sumasang-ayon sa kanila, hinaharas, tinatakot, tinitreten daw, pinagbabantaan, yung mga gawain ninyo, ibibigay ninyo sa Marcos administration. Pag hindi daw sumang-ayon sa Marcos administration, sa ating Pangulo, ang lahat hinaharas. Sabi yan ni Sara doon sa Davao, kahapon, sa interview ng media, tinitretenan niya. Puro may mga kinasangkutan silang mga katarantaduhan, krimen, di ba? Yung mga senador, tulad ni Marcoleta, ni Jinggoy, sangkot sa korupsyon. Plunder si Marcoleta. Ganon din si Mike Defensor. Si Bato de la Rosa, crimes against humanity. Yung tatay mo, ganon din. Si Kibuloy, for extradition request na. May extradition request na si Kibuloy. Baka ilipat na pa Amerika. Human trafficking si Harry Roque, ganon din. Si Bantag, alam na ninyo yung kaso. O si Tebes, nahuli na. Sino pa? Si Atungang hindi pa, wanted pa, mga kababayan. Ang susunod, yung iba pang mga senador na alam na ninyo kung sino-sino sila. Sangkot din, mga kababayan. Kung hindi sa flood control scandal, ay doon sa the Senate is under attack para makatakas si Bato de la Rosa. Di ba? Marami sila. At ang karamihan dito kasi, mga kaalyado ni Sara Duterte. Kaya pinapalabas, this is a political persecution. Political, sabi ni political prisoner daw si Jinggoy, si Marcoleta, pati si Mike Defensor, sabi ni Alan Peter Cayetano. Nire-ready niya, mga kababayan, yung narrative na in case madamay siya kasi hindi siya tatantanan ni Ping Lacson. May nasilip na sa Taguig at saka yung iso sa Caldero. In kaso, pati siya ma-deliver sa Payatas. So yung narrative nila nagpapakalat that this is political persecution. Tulad ng sinasabi po ni Sara Duterte na pinag-iinitan daw yung lahat, hinaharas, tinitreten, kinukulong, mga kababayan, pag hindi sumasang-ayon sa Marcos administration. That is a big lie, mga kababayan. Ito si Bato. Marcos has a standing order to have Bato de la Rosa arrested, sabi po ni Yusek Claire Castro kahapon. Dapat man.
Ngayon, yung pinakalat nila na nahuli na daw si Bato, parte yon ng distraction sa impeachment. Pag sabi ko sa inyo, ang nagpakalat ng balita si Harry Roque, tapos yung kampo nila si Atty. Bundok, ay unreliable po. Puro propaganda, puro kasinungalingan po ang mga kwento nila. Huwag kayong maniwala sa kanilang mga kwento, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito po yung Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix mula sa Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. At gusto naman po ninyo na kakaiba na Choco Barley. I am Amazing Choco Barley naman po. Very healthy po siya, mga kababayan. For your inquiries in orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet, naka-base siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live streaming, live selling. Mga kababayan, pwede ka dyan mag-order 7 o'clock in the evening every Sunday po, Philippine time.